Tapos na ba yung ano, yung debate? Okay na yun, hindi natin paksa. Oh, yang taong bago, ibig sabihin, kayo naging bago kasi napaloob kayo sa kautusan ni Kristo. So yan yung taong bago, ibig sabihin din yan, napaloob kayo sa lahat-lahat na lituntunin ng ating Panginoon. Kayo'y naipako na sa kanyang krus, di ba? Sabi doon sa talata. So ngayon, kasi itong taong bago na ito, yung lumang pagkatao mo, gaya nung sinabi sa Hebro at yun na aklat or nasa gawa ba yun, ay nailibing sa kamatayan ng ating Panginoon. So ngayon, yung resurrected Christ, yan yung pagiging taong bago ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ayon doon sa Revelation, sabi doon, I'll make all things new pag ikaw ay tunay na sumampalataya sa ating Panginoon sa lahat-lahat ng alituntunin gaya ng kanyang mga kobenante. So itong kobenante niya ay napaloob lamang sa kanyang kaharian. At anong kaharian na iyon? Yung tinatag niya doon mismo kay Pedro. So papasok na naman tayo sa true church nito, pero hindi yan yung paksa, yung taong bago, di ba? Kasi si Kristo ang bagong Adan. While yung lumang Adan ay makasalanan, habang itong bagong Adan ay hindi makasalanan at nagliligtas, di ba? So ngayon kasi si Kristo pala ang tinatawag nating taong bago, sa kanya manggaling. Sabi naman ng ROG dito sa 1 Peter, 2 Peter chapter 1 verse 4, banal yung mga bagong tao. So hindi naman yan Diyos kundi banal. So ang tanging may banal lamang sa lahat ng Kristiyano dito sa lupa, tanging ang Katoliko, wala kayong mga banal sa langit. So ang mga taong bago, nagpapatuloy sa pagbabago. Hindi nangangahulugan na hindi na nagkakasala gaya sa sinulat ni Pablo sa Korinto at saka sa tinatawag nating Acts of the Apostle, chapter 3. Basahin ninyo yan. Yan yung ginagamit ng mga wala daw kasalanan. So, thank you. Okay, ikaw naman, Logoy. Ano pagkakaintindi mo dyan sa ano kahulugan ng isang taong bago na yan? Okay, salamat. Ang taong bago, yung taong bago na to, ito yan kung Epeso yan, sa Epeso mo rin makikita yung sagot yan. Nung una, sabi ni Apostol Pablo, ay mga patay kayo. Patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Yan. Tayo, kayo, sila noon, tayo ngayon makabago. Dos, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanglibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu naghahari sa mga taong suwail. 3. Dati tayo, kasama yung writer, si Apostol Pablo nga siya, kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. 4. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo ay binuhay niya kay Kristo. Yan, kaya naging bagong tao. Kahit noong tayo ay mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Tapos nakasaknong, ibig sabihin mahalaga. Naligtas nga kayo. Yan ang ROG, ligtas. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. 6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay
Kristo Jesus. Na tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Hindi lang basta langit, kalangitan. 7. Ito yung modern times. Ginawa niya ito, sino ang gumawa? Ang Diyos. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay inabot ng modern times ay maipakita niya ang hindi masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Yan ang isang taong bago. Thank you, Biorista. Iyon, okay. So next naman natin si Lady May. Ano kaya ang ating ng kahulugan ng isang taong bago? Efeso 2:15. Madali lang naman sanang unawain yan, Bio, kung magpo-focus sila sa ginawa ni Kristo sa krus. No, kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang linisin ang kasalanan, patayin ang kasalanan, ilibing. Ngunit sa ikatlong araw, itayong muli ang bagong tao. Bakit bago? Dahil nga sinasabi sa 2 Korinto 5:17, ang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Saan ka ba nakakita na binago na nga may kasalanan pa rin? Pag nagkagayon, Bio, peking Kristo ang nakaharap nila. 'Di ba? Sinabi na ngang bago, pinalitan na ng bagong pagkatao, bagong nilalang, new creation. Malinaw na malinaw po yan. Bakit? Sabi nga doon sa talata, dahil si Kristo na hindi nakagawa ng kasalanan ay siyang itinuring na makasalanan upang maging matuwid tayo sa harap ng Ama. Nung maihandog niya tayo bilang mga sakdal. Alam niyo ba ibig sabihin ng sakdal? Perfect. Pero kung bakit para sa inyo, sinabi na ng perfect, hindi pa rin perfect. Kaya pansinin niyo ang mga pananalita ninyo ay kabaliktaran sa sinasabi ng Diyos. Sinabi na nga ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang na sapagkat nananahan sa iyo ang espiritu ng anak. Wala na yung dating pagkatao na makasalanan. Madali lang naman yan unawain, pero ipinipilit nyo upang mapagtakpan ang mga ginagawa at gagawin nyo pang kasalanan. No? Ginagamit nyo si Kristo upang matapunan, matakpan lamang ang mga baho ninyo. Pero nagpagamit kami kay Kristo upang mabunot ang pinakaugat ng kasalanan. Yun ay ang patayin ang diablong dating tumira sa amin. At nang mamatay yun, pinalitan yun ng bagong espiritu, espiritong banal. Kung bakit hindi nyo maunawaan? Dahil nga ang inyong kapahayagan ay karunungang pangsanglibutan, hindi karunungang panlangit. Pag sinabing panlangit, kabanalan. Pero kung bakit puro kayo kasalanan, hindi sinasadya, no? Huwag naman ganun mga kapatid, huwag niyong sayangin ang dugo ni Kristo. Dahil wala nang haing maihahandog pa upang bayaran ang inyong mga pagkakasala. Isang beses mamamatay, isang beses lang din mabubuhay muli. Yun, ikaw naman, taga-Kalos. Ano ang kahulugan ng isang taong bago sa Efeso 2:15? Ang bago na hindi nila naiintindihan. Ang mababasa mo dyan na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng laman. Walang cross na involved dyan ha. Wala kang mababasang cross. Ang sabi sa pamamagitan ng laman. Patungkol kasi yan sa pakikipagtipan kay Kristo. Inalis sa pamamagitan yung pagkakaalit, yung alitan sa Diyos, yung galit ng Diyos o yung alitan ng Diyos at ng tao, inalis sa pamamagitan ng laman.
Galit kasi ang Diyos sa tao dahil nga sa kasalanan. At upang anya ang mga kautusan na may mga batas upang palitan ang kautusan na may mga batas. O kasi ang tipan noon ay kagaya ng halimbawa tipan kay Moises, tipan sa pagtutuli, tipan sa pangingili ng sabat, pinalitan na yon. May mga batas yun, kamatayan ng parusa ron eh. At saka kumbaga hindi pagkaligtas. Pinalitan na yon. Ang naging kapalit yung pakikipagtipan kay Kristo. Paano ginawa yon? Yung pakikipagtipan upang anya sa dalawa sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, yung dalawa gawing isang taong bago. Paano ginawa yon? Sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, ang inilagay na ulo si Kristo. At ang inilagay na katawan, yung iglesia, doon ang tamang pakikipagkaisa kay Kristo. Kaya sinabi ni Kristo na, ang sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. Ano yung papasukan mo? Sabi sa Colosas 1:18, siyang ulo ng katawan, si Kristo, sa makatwid bagay ng iglesia. Kaya kay Kristo ka papasok dahil yung katawan itinuturing na katawan ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Kaya, isang taong bago yun. Sa pamamagitan ng pagkabuhos ng dugo ng Panginoong Kristo, si Kristo ang ulo ng iglesia. Kaya yan, tipan na yan, bago na. Hindi na yung kagaya ng pangingili ng sabat, hindi na yung pagtutuli, kung hindi sa kamatayan na, sa pamamagitan na ng laman ng Panginoong Jesucristo. At kung sinasabi ng iba na si Kristo raw ang sinusunod nila, isipin mo na nila mabuti. Doon nga sa 1:17-3, yung pagtuturo ni Kristo, dapat tanggapin yun. Isa lang ang Diyos na dapat makilala, yung Ama. Hindi Trinity. Kasi kung Trinity, dapat sinabi ni Kristo, tayo ang makilala nilang iisang Diyos na tunay. Napunta tayo sa Trinity sa taong bago next, sino pa sunod? Si Lupin. Ayan, ano yung taong bago na yan? Sino pa gusto umakyat? Well, masalamat tayo kay bro kay bro Carlos, no? Inugnay niya tungkol sa iglesia yan eh. Well, ang isang taong bago, kagaya nga ng premise ni bro Carlos, ano yan, pinagkaisa, no? Sa kumbaga pakikipagkaisa yan kay Kristo. NC ka kuya? Apo. Okay, sige. Yung pakikipagkaisa kay Kristo, halimbawa ay yung sa pagbabautismo sa'yo, ay kunwari namatay ka doon sa tubig, no? Hindi yun kunwari, talagang yun ay execution ng pagbabago, no? Namatay ka doon, pakikiisa mo yun kay Kristo sa kanyang pagpako sa krus, no? At bangon mo, kasi sa bautismo sa iglesia inilulubog ka eh. Pag bangon mo niyan, bagong tao ka na, no? Yun naman ay pakikipagkaisa kay Kristo sa pagkabuhay na magmuli. Kaya ang tawag doon, bagong tao, isang taong bago. Ano ba ang isa sa mga taong bago? Hindi ka na isa ka ng foreigner sa mundong ito, hindi ka na makikibagay sa sanlibutan ito. Kasi ang iglesia o yung ito yung parang imbahada ng Diyos eh. Ito yung kaharian ng Diyos, imbahada ng kaharian. Kaya sa bawat lokal diyan parang may imbahada, no, ng kaharian ng Diyos. At ang namumuno diyan si Kristo na siyang itinalaga ng Diyos na maging pangulo. So organized yan, no? Ito'y pinangunguluhan ni Kristo according sa unang Korinto 11:3, si Kristo ang nangungulo dyan at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So nakalink yan siya. Kaya tinawag na isang taong bago yan kasi it is not kumbaga hindi na siya taga sanlibutan kundi taga langit na kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo na
sinamang makaupo, no, sa trono ni Kristo, o yung tawag nito, doon sa trono nga ni Kristo, no, para isinama na doon tayo, kasama tayo doon. So ganon, kaya isang taong bago dahil hindi na siya identity na makamundong bagay, kundi pang spiritual na siya. Ganon, hindi na siya umaayon sa makamundong mga activity like yung mga paglalasing, maraming bagay, no? Kaya hindi niya na mai-execute yung mga pagkakasala. Mapakalawak pala ng kahulugan nitong taong bago na to Okay, sige, next. Kung ano ang Pepsi Paloma, ano pagkakaintindi mo dyan sa taong bago na yan? Alam nyo mga kaibigan, kung bakit marami nang naging pastor ngayon sa kasaysayan natin dahil lamang sa pera. Ano po? Malayo, Bakit ko, sa paano ko topic. nasabi? Dahil syempre, kaunting kapalang ng pagmumuka, babasa lang ng talatang John 3:16. At malayo sa paksa. Baba ka muna. Lumalayo. Sayang oras. Next, sino ba? Si bro, ikaw na bro. Ano yung taong bago? Hello po, magandang gabi. Ang basahin ko lang po ang konteksto ng bagong tao para kasi ito po ay sulat ni Pablo sa Efeso. Kaya tingnan natin yung konteksto kasi kapag may isang talata tapos magbabasa ng magpapakalogan natin. Basahin natin lahat siguro. Sige. 2:15, inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautosan, may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito ginagawa ang kapayapaan. Una, inalis ang pagkakaalit. Ano ba yung pagkakaalit? Kung babasahin natin ng 11, actually na-explain na naman kung babasahin natin tuloy-tuloy. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayong una, mga hintil sa laman, tinatawag sa na di pagtutuli, niyaong tinatawag sa pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Sige, ano natin, meron siyang pinagkakasundo kasi may alitan. Binigyan ng emphasis, may hintil sa laman. Hintil sa laman, tinatawag yung sa hindi pagtutuli. Dalawang parte to. May isang hintil at isang Hudyo. 12, na kayo ng panahong yaon, mga hiwalay kay Kristo. Mga hintil to sa laman. Di kabilang sa bansa ng Israel. Kaya mga Hudyo yun eh. Mga Hudyo kabilang sa bansa ng Israel. Sa 12 ito At mga taga-ibang lupa, mga hintil taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ay kinakarakterize ni Pablo, ang hintil ay mga hiwalay kay Kristo. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong unang panahon ay nalalayo ay nilapit sa dugo ni Kristo. Mga hintil to. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. Pinag-isa niya ang hintil at ang Hudyo. Iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. May pader kasi sa hintil at Hudyo daw, sabi ni Pablo. Giniba yon ni Kristo. Kaya number 15, doon natin makukuha, inalis niya ang pagkakaalit ng dalawa, yung hintil at Hudyo. Kahit kautosan, yung mga kautosan palatuntunan, pinag-isa na lang ginawa ng taong bago. Kaya pagbasahin ng 16, at upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya pinatay ang pagkakaalit. Nag-unite na ang wala nang hintil, wala nang Grego, wala nang Hudyo, wala nang Pilipino, wala nang kung ano-ano lahat, pinag-isa na tayo ni Kristo. At ayun ang isang taong bago. Sige po. Okay na. Okay na po, Brad Host. Okay na ba? Sino pa gusto magpaliwanag sa paksa natin ngayon? Isang taong bago. Ano ang kahulugan ng isang taong bago? Ikaw, Uncle Jordex, baka may idalagdag ka pa. Ayun, si Pastor Bal, umakyat. Papakinggan din nga natin. May basahin lang ako saglit ang kila. Roma 6, talatang 4 tayo magsimula. Tayo ngay nalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na nga muli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama,
ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na muli. So nakikita natin dito mga brothers and sisters, dahil sa kanyang kamatayan sa krus, ibig sabihin, dahil sa pagbuhos ng kanyang dugo at buhay doon sa Kalbaryo. So ibig sabihin pala mga kapatid, itong Kalbaryo sa krus na ito, yan yung nagbibigay ng panibagong buhay. Sa tignot, panibagong buhay, hindi ibig sabihin na walang kasalanan. Pakinggan natin, sabi ni Pablo, walang kasalanan ha, hindi ibig sabihin walang kasalanan. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Malinis ang aking budhi, subalit hindi iyon katibayan na ako'y walang kasalanan. Tignan ninyo, mula from Saulo, ginawa na siyang Pablo. Hindi ibig sabihin daw doon na yung pagbabago sa kanya ay wala ng kasalanan. Take note, ang Panginoon ang humahatol sa akin. So bawal mong pangunahan ang Panginoon na ikaw ay wala kang kasalanan, kasi ang Panginoon lamang ang huhusga sa iyo na wala kang kasalanan. Yan yung tandaan ninyo ha, mga ROJ. Gising! So nakikita natin ang kamatayan para sa krus ni Kristo. Siya ang nagbibigay natin ng panibagong ibig sabihin na wala na kayong bahid na kasalanan, kundi patuloy kayong nagbabago at tanging Diyos lamang ang huhusga sa inyo kung may kasalanan kayo o wala. Hindi kayo ang maghuhusga sa sarili ninyo. Okay? Sana may natutunan kayo. Dito lamang yan sa Katoliko. Tanging ang aming simbahan lamang ang binuhusan ng tamang turo sa lahat ng kapanahunan. No? Sana matuto kayo at magbalik na kayo. Huwag na kayong tigasan ng ulo. Okay? Thank you. Thank you. Ayan, si Daddy Kalaman. Ano kaya paliwanag niya dyan sa taong bago? Ano ang kahulugan ng bagong tao? Ang magandang example dito si Pablo. Dati Saulo siya. Katulad na banggit ni Jordex, kaya sabi ni Pablo, hindi ako osas. Hindi ko sinasabing wala akong kasalanan kahit nagkakasala ako. Kasi ang sabi ng osas, wala na raw silang pananagutan, wala na, justified na daw ang mga gagawin nilang kasalanan. Pero sabi ni Pablo, hindi ako katulad ng osas na sinasabing walang kasalanan. Siya daw ay na-justified sa mga kasalanan niya, pero hindi ito sa mga pagsunod niya sa kautusan. Ito ay gawa ng Diyos. Kaya ang ROG, hindi kami nagsasabing walang kasalanan, hindi. Sinasabi namin hindi kami nagkakasala sapagkat ang bini ay nasa amin. Ngayon, pinaliwanag yan ni Pablo kasi binatikos siya nung sinulat niya ang Romans 6 na bakit pa kayo magkakasala, patay na kayo riyan. Sabi ni Pablo, hindi na kayo magkakasala. Ngayon, yung sinulat niya yan, binatikos siya. Ano, hindi ka na nagkakasala? Ang sabi ni Pablo, hindi ko sinasabing wala akong kasalanan dahil sa aking malinis na kaisipan, kundi kaisipan ito ni Kristo. Kung babasahin yung mabuti, kaya si Jordex ay naliligaw kasi hindi niya alam ang konteksto ng bakit sinulat siya ni Pablo. Kasi pinaparatangan siya, sinungaling ka, nagkakasala ka rin. Bakit sinasabi mong hindi ka na nagkakasala? Sa Romans 6 kasi, napaka-controversial nung sinulat niya ang Romans 6, na bakit pa kayo magkakasala? Patay na kayo riyan, nabautismuhan na kayo, namatay na kayo sa kasalanan. Binanatan siya ngayon ng mga tao. Sabi niya, hindi ko sinasabing ako'y osas na walang kasalanan, hindi ako osas. Iyon ang paliwanag niyan, hindi ako
nagsasabing wala akong kasalanan dahil sa aking mabubuting kaisipan, kundi ako'y na-justified ni Kristo. Oh, ano ang tanong? Ano ang justification ninyo ngayon? Sino ang nag-justify ng inyong mga kasalanan? Si Kristo. Pero hindi niya sinasabi na siya ay walang kasalanan sa kanyang mabubuting kaisipan, sa kanyang konsyensya. Bagamat siya ay mabuting tao, pero hindi ko sinasabing wala akong kasalanan dahil sa aking sariling kaisipan. Kaya Jordex, magpaturo ka sa ROG. Dahil hindi namin sinasabing wala kaming kasalanan. Sinasabi namin hindi kami nagkakasala. Kaya kami ang tunay na pinalaya sa kasalanan. Hindi ang mga born again pastor na nagsasabing nagkakasala pa raw sila. Alright. Ano bang topic? Ito ba? Yung bagong tao? So, yan ang topic, ano? Sige. Ay, opo, Pastor Bal, yan po. Okay, kunin natin yung sitas niyan. So, ang sitas niyan ay... Saan ba? Okay. So, bagong tao. No? Ang bagong tao... Neos yan, no? Tapos sa Greek, may ano yan ang kahulugan niyan, yung kainos, ibig sabihin, bago sa uri o kalikasan. Kaya tinatawag na yung ulo at katawan pinag-isa, tinawag na Newman kasi bago sa uri o kalikasan. Kasi kung hindi ka naman bago sa kalikasan, hindi ka pwedeng dumugtong kay Kristo eh. Kaya pag yung ang stand natin, ano ba, ang stand natin, oh, kay Kristo ako, pero nagkakasala pa rin, wala namang bago sa'yo. Mali yun, kasi kainos yan eh. No? Na ang kahulugan niyan, bago sa kalikasan. No? Bago o kalikasan. Bagong tao ka, meron kang new nature. At yung nature na yon ay kalikasan ng Diyos. Kaya hindi ka pwedeng dumugtong kay Kristo kasi lalabas na assuming lang lahat yon. Si Kristo kasi hindi naman siya nagkakasala eh. So bakit ka dudugtong sa Kanya kung ikaw ay nagkakasala? Eh ang ibig sabihin niyan sa ano, yung salitang bago, no? Bagong tao, yung word na bago, kainos yan, na bago sa uri o kalikasan. Yan talaga ibig sabihin yan. Kaya hindi tayo makakapag-presume na tayo yung tunay tapos wala namang nabago sa iyo. Presuming lang 'yon. No? So yun ang ano yung parang kaawa-awa kasi sa Episo 22:23 ang iglesia ay kanyang katawan at ang kapuspusin niya nandun sa kanya. Tapos sa Corinthians 12:13, unang Korinto, inilagay tayo sa isang katawan. So yung katawan na yon, many-membered body yon. Banal yon. Wala namang makasalanang nakahalo doon. Kaya nga inuuluhan ni Kristo yung iglesyang banal na bago. Bagong tao kasi bago ang nature nun eh. No? Meron na siyang God's nature kaya hindi tayo pwedeng mag-presume lang dito. Halimbawa, 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Di ba? Bagong nilalang, new nature, new man. Okay? Parang ano, the same sa paliwanag ng INC ah. May dayuhan, yung binanggit niya, no? Halos magkakahawig. Ang sa INC kasi, kagaya halimbawa, no? Yung binanggit kanina niya, no, malaki rin diferensya. Yung inalis daw na pader, yung pader ng hintil at saka ng Hudyo. Hindi. Ang pagiging isang tao kay Kristo ka na. Sa pamamagitan ng kamatayan o ng laman ng Panginoong Jesucristo, magiging isang taong bago ka. Kasi binuong isang taong bago ang inilagay na ulo, si Kristo, at ang katawan ng iglesia. Kung kasi ang pagiging isang taong bago, pinagsama yung hintil at ang mga Hudyo,
Yung Hudyo kasi, hindi naman naniwala na may Kristo. Hindi naniwala na si Jesus yung Kristo. Ayan ang Hudyo. Kaya walang pagkakaiba yan doon sa hindi pagtutuli. Kasi ang paniniwala ng Hudyo, hindi ang Kristo si Jesus. Hindi ang Mesiya si Jesu Kristo. Hindi yun ang Mesiya. Yan ang paniniwala ng mga Hudyo. Kaya nga sinabi wala ng mga Hudyo, wala ng hintil. Dahil ang pagkakaroon na katawan na ni Kristo o iglesia na ni Kristo. Iglesia na ni Kristo ang pagiging isang taong bago. Para maging isang taong bago ka, kailangan isa ka ng kaisipan ng Panginoong Hesukristo. Ano ang kaisipan ng Panginoong Hesukristo? Dapat, huwag ka nang manatili sa pagkakasala sa ibang Diyos. Kasi ang kasalanan ng mga Hudyo, tinanggap nila ang Diyos na iisa. Pero hindi nila tinanggap ang Panginoong Hesukristo na siyang isinugo ng Diyos na Mesiya. Kaya ang ikaliligtas, ang sabi doon sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo, isa lang ang dapat nakilalaning Diyos. At siya kikilalaning sinugo ng Diyos. Hindi ginawa ng mga Hudyo yun. Na si Kristo sinugo ng Diyos bilang Mesiya, hindi yung ginawa ng mga Hudyo. Kaya, ang pagiging isang taong bago dyan, kapag ka ikaw ay kay Kristo ka na. Kaisa mo ng kaisipan si Kristo. Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Pumasok kayo sa akin. Ang sino mang pumasok sa akin, maliligtas. Bakit sa akin sinabi ng Panginoong Hesukristo? Kasi nga bumuo ang Diyos ng isang taong bago. Siya na ulo ng katawan sa makatibagay ng iglesia. Si Kristo yung ulo ng katawan, iglesia ang kanyang ang iglesia yung katawan niya. Kaya iglesia ni Kristo, katawan ni Kristo. Yun. Ay, thank you, host. Ito yung dating quote. Dediretso mo lang naman yung basa dyan. Sabi ng writer, sa Efeso pa din. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral. Yan, lagi na tinuturo ng ROG yung aral. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran, kalarawan ng kanyang righteousness. Kaya unang pinahanap yan, seek ye first the kingdom and the righteousness of God. At kabanalan. Malinaw yan. Aral yan eh. Kaya dapat alam yan ng maraming nag-aaral ng Biblia. Sabi niya, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang paputulin ko na lang para mahaba. Sabi niya, noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasakasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na ng mga gawa nito. At nagbihis na ng bagong pagkatao. Ibinibihis yan. Sa ROG, mabibihisan kayo niyan. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Malinaw. Aral yan. Kaya
ang aral ng ROG, iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Salamat. Ayan bro, maraming salamat ha. Maraming salamat kay bro Daniel. Ang ganda rin ng tirada niya. Na-connect niya yun sa ROG ah. Yun, kagaya nga ng nilatag ko kanina, na ang isang taong bago ay tinutukoy ay ang si Kristo at ang Iglesia. Pinagkaisa ho yan ng Diyos, no? At ito ay, ang tawag dyan ay tinatawag na Iglesia ng Panginoon, o Embahada ng Panginoon, Kaharian ng Panginoon, no? Kasi ang Embahada ay parang nasa yan parang makalangit na siya na embahada, na embassy, no? So, sino ba ang tagapagsalita ng mga, sino ba ang tagapag-utos sa ambasador? Kundi yung Pangulo o yung Hari, no? So, sino ba ang Hari na tinutukoy? Si Kristo bilang delegated authority. No? So, isang taong bago dahil they are no longer makamundo, kundi makalangit na, no? Kumbaga dayuhan lang sila dito sa mundong ito. Para Para ipalaganap ang mga salita ng Diyos nang sa gayon ay maligtas pa ang ibang mga tao na gustong maligtas, no? Kaya patuloy ang paggagawa ng Diyos, no, sa pamamagitan ng kanyang embahada, which is yung iglesia, no? At dahil nga kailangan ng Diyos yung kaharian na yun, no, para makipagkaisa kay Kristo, ay kailangan may gagawin yan. Hindi yan siya sabi-sabi lang, kundi talagang may gagawin sa ayon sa gawa ng Espiritu Santo, no? Kaya they are no longer makamundong bagay, isang taong bago ang tawag doon. Kasi kung makamundong bagay ka, you are still hindi ka pa rin isang taong bago, kundi isang taong luma ka. Sige, yun po at how many minutes that I have? Okay, yun nga. Basta ang isang taong bago ay pinamumunuan. Kumakain ako, nasa mid ako sa taong luma. Isang delegated authority ng Diyos, which is ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagbibigay sa atin ng identity, no? Na tayo nga ay mga taong bago, no? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay? Yun lang, salamat. Okay po, okay. Narinig, sabi ni Taga Carlos, wala daw na Hudyo na naniwala kay Kristo. Kasi ang context ng Efeso 2:15, yung inalis niyang pagkakaalit, Hudyo yun at Grego. Kapag Hudyo at mga Hentil. Pero kasi kapag may mga naniwala sa kanya, actually mga apostol, mga Hudyo rin di ba? Di ba, basahin natin ang Galatia 2:8, sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagka-apostol sa pagtutuli. Si Pedro ay ang apostol niya sa pagtutuli sa mga Hudyo yun ang pagka-apostol niya sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagka-apostol sa mga Hentil. Si Pablo naman sa mga Hentil, pagka-apostol naman niya sa mga Hentil. Si Pedro sa Hudyo, si Pablo sa Hentil. Kaya ewan ko lang bakit iba-ibang meaning natin. Pero kapag binasa natin talaga ito ng tuloy-tuloy, sige, basahin ko na lang ulit ng tuloy-tuloy.
Ito ay pinatutungkol sa Hentil at sa Hudyo. Yung pagkakaalit na sinasabi sa 15, na inalis niya ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kapag binasa mo sa 14, sapagat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautosan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa, yung Hentil at Hudyo, ay lalangin sa kanyang sarili. Sa sarili ni Kristo yon. Lalangin yung dalawa sa pamamagitan ng kanyang sarili, ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kaya ginagawa ang kapayapaan kasi pinag-isa niya, pinagpayapa niya yung dalawa eh. Kasi talaga ang gusto ng Diyos, ilapit din ang mga Hentil, hindi lang sa Hudyo. Kapag ayun ang essence ng pagparito rin ni Kristo, gusto niya rin ilapit sa Diyos ang mga Hentil, ang mga Pilipino, ang mga bayang wala sa Israel. Kaya naman kapag sa 16, at upang pagkasunduin silang dalawa, yung Hentil at Hudyo sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus. Nasa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Pinatay na ni Kristo yung pagkakaalit ng dalawa, yung Hudyo at Hentil. Kaya nga 'di ba sa Galatia 2:8, si Pedro ang pagka-apostol niya sa pagtutuli sa Hudyo 'yon. Si Pablo sa mga Hentil. Kaya sa 17, at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Basahin nyo lang, ano yun yung ibig sabihin nun? Nalalayo, Hentil yun eh. Yung nalalapit, yung Hudyo, at yung nalalayo, yung Hentil. Hindi pa tumama yung is ko gatay. Sus nako, nagpahayag na naman yung mga ROG na hindi daw sila makamundo. Saan ba kayo nakatira? Saan kayo nakatira, oy? Yung mga alien nata itong mga to. Hindi daw sila makamundo. Kumakain pa nga kayo ng pangmundo eh. Naku, niloloko niya ata sarili ninyo. Bagayan nasusulat. Pag sinabing wala daw kasalanan, parang niloloko lang yung sarili. So, ibig sabihin din, pwede din natin sabihin na sila ay hindi daw makamundo, parang naluloko lang din nila yung sarili nila. Gumana yung ampol. Taong bago. Taong bago kasi. So, ang taong bago kasi hindi yan nangangahulugan na makamundo ka. Yung pagbabago nagsisimula sa sarili mo mismo. Hindi yung magbabago ka lang, doon ka na sa langit, magbabago. So, ibig sabihin mga kapatid, na habang nasa mundo pa tayo, patuloy kang nagbabago dahil ikaw ay nakapako na sa kamatayan ni Kristo. Hindi nangangahulugan na ikaw ay banal na dito sa lupa, tapos yung mga ginagawa mo ay hindi na pang mundo, nasa mundo ka. Nasa pamundo ka pa. So, ibig sabihin, patuloy ka pa rin na nagkakasala, gaya nga sinabi ni Pablo, na hindi niya sinasabi na wala siyang kasalanan kasi ang Diyos lamang ang maghuhusga sa kanya. So, ngayon, kasi itong mga pinapalabas talaga nila na wala na talaga sila sa pagmundo. So, ibig palang sabihin, saan na ba kayo? Hindi na kayo bago, kundi alien na kayo. Mga alien na pala itong mga to, kasi wala sa mundo eh. So, ngayon mga kapatid, so nakita ninyo na yung talata, binabaloktot nila, gumagawa sila ng sarili nilang interpretation para lalabas na tama yung unawa nila. Sabi nga ni Pablo, itong mga pananampalatayang huwad na ito ay hindi talaga to dapat tamarisa, no? Kasi itong mga huwad na ito
Tanging kanila lamang, ang mga budhi lamang nila yung kailangan nilang sundin. Hindi na sila susunod pa sa puro ng Diyos. Thank you. Na pala. Efeso 2:15, no? Ano tapos ang liwanag ng Katoliko dyan? Sa pananaw ng RCC, ito ay tumutukoy sa ceremonial at legal na prescription ng kautosang mosyaik. Halimbawa, pagtutuli, ritual na kalinisan, pagkain, mga kautosang naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintil. Hindi ito tumutukoy sa moral law, halimbawa 10 utos, nananatiling may bisa. Sa Catechism of the Catholic Church naman or sa CCC, 1968, ang kautusan ay tinutupad at ginaganap kay Kristo lang. Hindi kasama si Felix Manalo dun. 1972 naman, ang bagong kautusan ay ang biyaya ng Espiritu Santo. Hindi biyaya ni Felix Manalo. Anong ibig sabihin ng pinawalang bisa? Hindi ito sinasabi ng isang RCC na inalis ang lahat ng utos ng Diyos, kundi tinanggal ang ritual at legal na hadlang na naghihiwalay saan? Sa tao. Natupad ang kautusan kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Walang kasamang Felix Manalo dito. Isang bagong tao mula sa dalawa. Ito ang pinakamahalagang punto, makinig kayo mga INC. Ang dalawa, ang tinutukoy niyan ay Hudyo at Hintil. Kay Kristo sila, ano sila kay Kristo? Sila ay hindi magkalaban, hindi na hiwalay. Iisa na, iisang katawan. Ano ba yung katawan? Simbahan. Pag tinuloy mo yung pagbasa, Efeso 2:16, upang pagkaisahin sila sa Diyos sa isang katawan sa pamamagitan ng krus. Sino ba ang simbahan ang rumerespeto sa krus? Sa INC ba nire-respeto nila yon? Hindi. Ginagawa nila yung tanda ng demonyo. Sa makatwid, sa demonyo ang mga INC dahil yun yung ginagawa nila sa pagsakripisyo ni Kristo sa krus na isinakripisyo ang kanyang laman, namatay yung laman. Ngayon, ang tanong dito, magiging taong bago ka ba pag hindi ka nanampalataya kay Felix Manalo? Ang sagot dyan ay hindi. Dahil sa pananaw ng isang iglot, kailangan mong manampalataya sa isang sugo na ang ama ay nasa Juan 8:44. Klarong-klaro naman, anak ng kapahamakan, lilitaw bago magkaroon ng gyera. 1913, nagsimulang mangaral yung anak ng kapahamakan. 1914, nagkaroon ng gyera. Natupad ba yung sinabi ni Kristo na may lalabas na bula ang propeta? Natupad. Kanino natupad yun? Kay Felix Manalo. Ayun pong klaro. At kung gusto nyo, pwede ko rin ipaliwanag yung ina ng mga patotot. Talagang pagsiyuhan, papunta kay Felix Manalo paksa. Pinainit mo yung tenga ni taga Carlos, patay ka mamaya sa kanya. Inamon mo, pinainit mo ang tenga ni taga Carlos. Ngayon, sa pakikinig ko dito, may i-ordain akong kapwa ko. Narinig ko ang payag ni Lupin. Ino-ordain ako si Lupin, ROG. Si Brother Wilbert, ino-ordain ko ring ROG. Matuwid. Narinig ko ang mga payag ni Wilbert. Walang sablay. Diretso. Tama nga naman na ang mga Hudyo ang niligtas ng Jesucristo. At sinama niya ang mga Hintil dyan. Kaya kami, ROG, mga Hintil, kami naman ang magliligtas sa mga huwad na Kristiyanong ito. Katulad ni Jordix. Ito'y huwad kasi sabi ng Panginoon, hindi kayo taga-mundo katulad ko, abay alien pa lang Panginoon. Kasi kung kayo'y makamundo, mamahalin ninyo. Mamahalin kayo nila. Kaya maliwanag ng mga ROG, hindi makamundo. Ipinapanalangin ko pa Ama, na wag mo silang kunin pero alagaan mo sila sapagkat ang pinapanalangin ko ay sila, hindi ang
mga sekta ng mga relihiyon. Kaya salamat naman sa live na ito, may nakikilala akong mga Diyos. May kapangyarihan. Ang gustong sabihin ng mga Diyos, may kapangyarihan. Si Brother Wilbert ay inihirang natin, Bro Logoy, forgive me, na isang kauri natin. Naarinig ko ang pahayag niya, si Lupin. Ang ganda ng pahayag ni Lupin, ROG INC. Si Kwa naman, si taga Kalos, nung umakyat sa live namin, tinanong ko kung binayaran na ba ang kasalanan mo ni Kristo, may kasalanan ka pa ba? Wala na, tama. Maari ka bang magkasala kung ang Espiritu Santo ay nasa iyo na? Hindi na maari. Kaya si taga Kalos ay INC na ROG na rin ito. Kaya wag mo itong kakalabanin, itong mga INC na mga naging ROG, mahirap tibagin na ang Kristo ay may Ama. Si Kristo ay Panginoon at si Kristo ay tao. Yan ang tindig ng ROG. Mala-INC din kami. Kasi ang INC ang nagpapatunay na ang Panginoon ninyo ngayon ay tao. ROG. Kaya kami ang bagong tao. Kami ang katawan ni Kristo. Mamaya maririnig ninyo si Forgive Me. Ang kanyang sasabihin ay walang pinagkaiba sa sinasabi ng ROG. Salamat sa payag ni Brother Wilbert na Ayun, it's my turn. No? Sige, meron tayong 3 minutes, no? Para sa paksa pa rin yung bagong tao. At binanggit naman na natin kanina yung Newman, na hindi talaga tayo pwede mag-assume dito sa Newman. Kasi kung walang nabago, walang bago, mahirap yon. Yung mga ganong bagay na patunayan, no? Okay. Si Adan at si Kristo bilang dalawang ulo ng sangkatauhan. Yung unang Adan, ang materialis niya ay galing sa alabok, Pero hindi siya new creation yung kanyang physical body ron. Kaya yung unang Adan, nung inilagay siya sa physical body niya ng materialis galing mismo sa earth, nadala niya ang tao sa kamatayan. Kaya pag tao ang ulo ng iglesia, pababa sa kamatayan yon. Pag tao, no? Kaya nga sabi ni taga Kalos, tao si Kristo, ibig sabihin, pababa kayo dyan sa kamatayan. Kasi eto malinaw, unang Korinto 15:45. Ang unang tao, si Adan. Ang huli, Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. So doon tayo sa huling Adan. Kasi ang huling Adan, bilang ulo ng mga bagong nilalang, nagbibigay buhay. Pero yung unang Adan, bilang ulo ng lumang mga nilalang. Kaya, abay mag-isip-isip naman kayo kung kayo ang katawan ni Kristo tapos mga lumang nilalang pa rin kayo, no? Nandun pa rin kayo sa unang Adan kasi si Adan nadala niya ang sangkatauhan sa kamatayan, 'di ba? Sabi nga ni taga Kalos at saka yung kanyang mga katoto, mahihina daw ang membro ng iglesia unang siglo. Paano magiging mahina 'yon? Bagong nilalang 'yon. Walang bagong nilalang kay Kristo na mahina. Lahat ng mga bagong nilalang, yung Newman, malalakas yan. Kaya mali yung aral ni taga Kalos na may nataliko daw at mga mahihina. Wala po. Bakit walang mahihinang membro ang iglesia unang siglo? Bakit walang mahihina doon? Sapagkat si Kristo ang ulo nila na nagbibigay buhay. Pag Diyos ka, nagbibigay buhay ka. Pag hindi ka Diyos, tao ka, hindi ka pwede magbigay buhay. Ayan, at magbago ka na, taga Kalos, no? Bukas ang end time para sa'yo.
Hindi nyo talaga naiintindihan yung pagiging isang taong bago. Ang Diyos ang gumawa kasi nun eh. Kasi kung yung sinasabi nyo, yung pader na pagkakaalit ay sa Hudyo lang at sa Grego o sa mga Hintil, nagiging walang saysay yung pagiging kay Kristo. Kasi hindi naman lahat ng kumbaga, may Hudyo nga na baka Muslim pa eh. Baka may yung mga Hintil marami talaga dyan na Muslim. Ngayon, ang pader kasi, ang pakikipagkasundo kasi, hindi sa Hudyo. Ang pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya iyon ang inalis na pagkakaalit, yung alitan ng Diyos sa lahat ng tao, mapa-Hudyo man, mapa-Hintil man. Kasi ang itinakwil nga ang Israel ng Diyos eh. At tungkol naman doon sa sinasabi na may hina daw yung unang iglesia, hindi. Namatay nga na naninindigan yun eh. Namatay naman naninindigan. Kung paano ang unang bayan ng Diyos na bayang Israel ay natalikod, itinakwil ng Diyos, yung mga Hudyo na yan, ganun din ang pangyayari doon sa unang siglo. Dahil pinatay sila. Ang natira, yung susunod sa maling aral. Papaano ba sinunod ang maling aral na yan? Hindi ba sa pamamagitan ng mga pananakot? Ang unang pinatay ay mga apostol eh. Kaya nga sabi ng mga apostol, pagkalis namin, magsisipasok din sa inyo. O sa inyo rin manggagaling ang magsasalita ng masama. Ibig sabihin ng masama, hindi na aral ng tunay na iglesia. Paano ba kumalat ang aral ng Iglesia Katolika na si Kristo Diyos o Trinity? Sa pamamagitan ng Inquisition, sa pamamagitan ng pananakot. Sino bang angkan ang hindi matatakot? Sasawiin ng kanilang mga membro ng kanilang angkan na, pagka nilabanan mo yung aral na yan, may Inquisition ka. Yung Inquisition na yun humahantong sa pagkatulos. Sa pagkasunog mo sa tulos. Ang kaisipan ng Panginoong Kristo, dapat kay Kristo ka. Kaisipan. Ang sabi niya, isa lamang ang Diyos at ako sinugo ng Diyos. Yun ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan ni Kristo. Palagay ko magbago na tayo ng paksa. Mukhang naipaliwanag na lahat. Iba na sa iba na papunte. Sige, next round, ibay natin paksa. Ay, salamat, host. Basahin ko lang yung tinuro ni Daddy Cal na kasi wala na siya. Usually, ginagamit niya ito pang-debate kaya hindi niya Pero dahil sa topic, sabi niya, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kung hindi natin kinatutakutan ang araw ng paghukom. Pagkat tayo ay katulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Yan, nakita nyo. Kaya ang ROG, nagagawa ng ROG yung ginagawa niya kasi yan talaga yung aral ni Kristo. Sabi niya, alam natin na ang mga anak ng Diyos ay di nagpapatuloy sa pagkakasala pagkat iniingatan sila ni Jesucristo at di sila maaaring anhin ng dyablo. Alam natin tayo'y anak ng Diyos at ang buong daigdig ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Tama naman sa isang banda, nasa yung buong. Kaya lang, may exception to the rule. Kasi yung Lord's Prayer, dito sa, di ko idinadalangin, alisin mo sila sa sanglibutan kung hindi iligtas mo sila sa masama. Kaya pala, invincible ang ROG. Kasi ipinanalangin na sila. Lord's Prayer,